Praise the Lord, mga kapatid. At before we start, tayo po na lalapit sa Panginoon sa panalangin. Ama namin na nasa langit, Lord, maraming salamat aming Ama dahil sa iyong bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo. Kami makakalapit sa iyo at kami mapapakinggan mo. You treated us as your sons and daughters because of what Christ has done. Salamat sa kapatawaran sa aming mga kasalanan, Panginoon, at ang kanyang sakripisyo ang tinitingnan namin na confidence namin na kami makakalapit sa iyo at titingnan mo kami with favor, Panginoon. Nawa sa aming pag-aaral ng Sabat ang Providence Reformed Baptist Church members, makita nila ang kahalagahan nito at magkaroon sila ng realization base sa history ng Sabat, Panginoon, sa kasaysayan, kung gaano ito kahalaga, at ma-convert nawa ito sa practice, sa pagpahalaga ng Sabat, Lord, sa kanilang buhay. This we pray with thank you. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. So this is gonna be the fourth series natin sa ating Lectio Continua or series natin sa doktrina ng Sabat, no? Ang aim natin dito sa doktrina ng Sabat ay maintindihan natin itong katuruan na ito, itong practice na ito from Genesis going to the New Testament, no? So we are letting the scripture unfold, no? Hinayaan natin na unti-unting i-reveal ng scripture ang significance o kahalagahan ng Sabat sa buhay ng Kristiyano. So if you can remember, possible na merong mga nandito na hindi sila naka-attend ng mga previous lessons natin sa Sabat, no? So just I need to bring this up muna to make a review, no? We witnessed, nakita natin in the previous lecture na ang Sabbath ay itinatag siya sa pasimula ng paglalang, no? Itinatag siya ng Panginoon doon na ito yung magiging pattern ng struktura ng pag-iral ng tao dito sa mundo. Na in every week, there should be 1 out of 7 na siya ay magpapahinga. At ito ay mandato, ito ay creation ordinance kagaya ng marriage, procreation, headship sa family. Lahat ito, mga kapatid, ay itinatag ng Panginoon sa creation together with the Sabbath para ito ay ganapin ng lahat ng mga tao. At napag-aralan din natin na ang weekly Sabbath, nung itinatag siya sa creation, patuloy siya, no? May tinatawag na perpetuity. Ito yung pagpapatuloy, pagiging perpetual ng practice na ito. Ipinangilin siya mula sa pasimula ng paglalang. Nakita natin na si Adam pala doon sa Garden of Eden, in every 7 days, one of which si Adam ay titigil siya sa pag-cultivate ng land, titigil siya sa kanyang pag-depend ng mga animals at kanyang i-separate yung day sa pagsamba kasi yan yung essence ng pagiging image bearer. Kasi nilikha si Adam sa kawangis ng Diyos, igagayahin niya yung blueprint na binigay ng Diyos sa kanya na 6 na araw nagtrabaho ang Diyos, sa ikapito nagpahinga, no? So just as the son imitates the father, kung ano nakikita ng anak sa kanyang ama, gagayahin talaga yan ng anak. So in the same way, Adam being the son of God na nilagay doon, siya din ay gagayahin din niya yung pattern na pinagkaloob ng Diyos na kanyang na binigay sa kanya na para kanyang ganapin. At nakita natin si Cain at Abel, no, nung nag-alay pala sila ng mga offering, ginawa din nila yon sa panahon ng Sabat. Nakita natin na si Abraham, he kept the whole law, the whole commandments, the whole statutes, implying na na-kept din niya yung Sabbath. At sa Exodus 16, nakita natin doon na before pa gumawa ng tipan ang Diyos sa Israel, common practice na ng mga Israelita na mangilin ng
Sabat. So nakita natin yung continuity, di ba? Papunta doon sa Sinai. Nandun na sila sa Sinai, nung pinalaya sila sa Ehipto or sa Egypt, nakita natin na ang weekly Sabbath, nagkaroon na siya ng covenantal na significance sa tipan. Kumbaga, ang dealing dati ng Diyos, ikikip nila yung Sabbath before dahil ang Diyos ay creator. Ngayon, nung pinalaya sila ng Diyos doon sa Egypt, nagkaroon na ng additional relationship. Ang Diyos hindi lang nila creator, but God is also their redeemer. So nandyan yan sa Deuteronomy 5. Pansin nyo, ano bang kaibahan ng Exodus 20 at sa Deuteronomy 5? Pareho naman yung 10 Commandments, no? Ang kaibahan, ang hina-highlight dito sa Exodus 20, yung pagiging creator. Ikikip mo yung Sabbath sapagkat ako, ang Diyos, naglalang sa langit at lupa at lahat ng mga bagay sa mundo. So, ikikip nila yung Sabbath in remembrance to the creation and to acknowledge that God is the Creator. Sa Deuteronomy 5, bakit nila ikikip daw ang Sabbath? Sapagkat kayo ay dating alipin sa Ehipto at ako ang Diyos na nagpapalaya sa inyo. So, ngayon, sa Deuteronomy 5, ikikip nila ang Sabbath not to remember the great redemption that God has done for them doon sa Ehipto. So dalawa ang kanilang i-remember sa kanilang pagsamba. Maalala nila na we were slaves before, pero pinalaya tayo ng Panginoon. At ito ang Sabat sa gisag ng kanilang freedom. Yun yung meaning sa time ng mga Israelites. Now, pero itong weekly Sabbath, mga kapatid, alam nyo ba yung pag-keep nila ng Sabbath? Meron itong kung tinatawag na ultimate point, no? Meron itong dulo or hangganan na ito yung time na ma-attain na nila yung perfect rest, no? Sa time ng Israel, ang kanilang tinatawag na ang pinopoint ng Sabbath nila is dadalhin sila sa Diyos doon sa promised land. So they are going to keep the Sabbath, the weekly Sabbath rest, kasi bibigyan sila ng perfect rest doon sa Canaan. So yun yung nilolook forward ng mga Israelites as they keep on observing the Sabbath. Para sa kanila, dadalhin tayo, itong kapahingahan na ito, yung isang taon na magkaroon ng rest ang land, lahat yun nagpo-point sa kanila na dadating ang panahon na ilalagay niya tayo sa isang lupang pangako na doon talaga tayo magkakaroon ng tunay na kapahingahan. And that is the Canaan rest. Yung Exodus, nung pinalaya sila ng Diyos doon sa Egypt, pinalaya sila para ihatid sila doon sa Canaan. Kasi yun na yung magiging land nila. Kumbaga yun yung heaven nila ng mga Israelites, yung promised land na yun. So, kung ano yung eschatology nila, Canaan. Yung Canaan talaga yung kanilang endpoint. Yan yung promise ni Lord sa kanila. So, ngayon, in Deuteronomy 12:9-10, malinaw ito. Sinabi dito, nung nandun pa sila sa wilderness nito, nagta-travel pa sila, nandun pa sila sa ilang, no? Anong sabi ng Diyos sa kanya? For ye have not yet come to the rest. Di ba binibigyan sila ng Sabbath rest? Pero sinasabi ng Diyos sa kanila, yeah, binibigyan ko kayo ng Sabbath rest every seventh day, nagpapahinga kayo. Pero sinasabi din ni Lord, but you have not yet come to the rest. So merong tinatawag na the rest na binigay ang Diyos sa kanila. At yun yung tinatawag na Canaan. To the inheritance that the Lord your God is giving you. But when you go over to the Jordan and live in the land that the Lord your God is giving you to inherit, and when He gives you rest, kita nyo, from all your enemies around so that you live in safety. So ito yung land na wala ng mga kaaway, mga kapatid, ang pwedeng umatake sa kanila at magpapahirap sa kanila. Kasi doon sa Egypt,
Nakita nyo, bondage sila. Gusto nilang magpahinga. Hindi sila makapagpahinga. Binibigyan pa sila ng napakaraming burden, mga gawain. So the Lord just gave them rest doon sa ilang, doon sa wilderness. Nakapahinga talaga sila doon, mga kapatid. Pero in every side, in every places that they went sa kanilang pag-travel sa wilderness, laging may kaaway, laging may persecution sila, hinahabol sila ng mga kalaban. Kumbaga, yes, nakakapagpahinga tayo, no? Gamit yung portable na temple, no? Yung tabernacle tawag na, no? Portable yun, mga kapatid, no? Na kasi after nilang after nilang i-set up yon, magta-travel sila eh. Gagaydan sila ng Panginoon. Dadalhin na nila yon sa ibang lugar na naman, na doon naman nila i-set up. Pero nangako ang Diyos na meron talagang isang land na doon mo na finally i-set up. Yun yung tinatawag na temple, no? Yun yung temple na itinayo ni Solomon. Pero darating tayo doon, mga kapatid, no? Kaya ito, mga kapatid, napakahalaga na mabasa mo talaga yung buong Bible, no? Kasi kung mabasa mo yung buong storya, alam mo kung saan siya patungo, no? Alam mo siya kung saang direksyon kanya dadalhin. So, yan yung Kanaan. Yan yung land na dyan itatayo yung temple, dyan itatayo yung kingdom ng Diyos. At dyan i-install yung hari sa lahat ng hari. So, dyan mag-start sa land of promise or the Canaan. Now, ngayon, malinaw na the weekly rest pointed to their true rest in the land of Canaan. So, yun yung pinopoint ng kanilang pahinga. Kumbaga, yung weekly rest nila, foretaste yun, patikim yun, mga kapatid, sa tunay nila na rest doon sa land flowing with milk and honey. Nandun sa Canaan rest. Now, so alam natin, no, nakita natin, we know the story na sila'y naglalakbay, no? Sila'y mga pilgrim or mga sojourners. Papunta sila sa land na ipinangako ng Diyos kay Abraham, pinangako ng Diyos kay Isaac. So yun yung land, no, na magiging sa kanila. So what happened is that in Hebrews 3:8 to 11, no, alam natin na si Moises hindi nakapunta sa land na ito, no? Na-disqualified si Moises at maraming mga tao, mga Israelita, na hindi nakapunta dito sa land na ito. Namatay sila sa ilang. So, sabi ng Hebrews 3:8-11, take note ha, mga Israelites yun. Pero yung writer ng Hebrew, kinote sila as if meron silang relevant sa atin, no? So titingnan natin. Sabi niya, ng writer ng Hebrew, I believe si Pablo ito, do not harden your hearts as in the rebellion on the day of testing in the wilderness. So ano sabi ng Panginoon? Huwag mong patigasin yung puso mo gaya ng mga taong nagrebelde doon sa ilang, doon sa wilderness, where your fathers put me to the test and saw my works for 40 years. Therefore, I was provoked with that generation. Ginalit ako ng henerasyon na iyon. Ano nang sabi ni Lord? And said, they always go astray in their heart. They have not known my ways. And sabi ni Lord, as I swore in my wrath, they shall not enter into my rest. Kaya yung mga ibang Israelita, dahil hindi sila naniwala sa Diyos, at pinoprovoke nila sa anger, hindi nila kinip yung will ng Panginoon, hindi sila nakapunta doon sa Kanaan, okay? So, importanteng inote natin, mga kapatid, na ang pagtupad sa lingguhang Sabat ay pagpapahayag ng pananampalataya at pag-asa ng mga Israelita na sila ay pagkalooban ng Diyos ng mas higit na dakila at mas mabuting Sabat doon sa Kanaan, no? So, kumbaga declaration yon, yung pag-keep nila ng Sabat, they declare about that their hope and their faith ay yung ipagkakaloob sa kanila ng Diyos na perfect Sabbath or perfect rest doon sa Kanaan. So, pero ito yung surprising, mga kapatid, no? Sa perspektibo ng mga Israelita, ang perspective sa mga writers, no? Akala ng mga tao,
Yung Kanaan, yun na yung endpoint. Yun na yung pinaka-perfect daw. Sabi ng mga dispensational natin ng mga kapatid, no, naniniwala, yun na yung pinaka-endpoint. Pero anong sabi? For if Joshua, kasi ang nagdala sa kanila sa Kanaan, di na si Moses, si Joshua. So yung book of Joshua, yan na yun sa Promised Land. Kung gusto, Brother Jess, ano ba nangyari sa Promised Land? Book of Joshua yan, no? Yan yung magbibigay sa iyo ng history. So sabi dito sa Hebrews 4:8-9, kung si Joshua daw had given them rest, kung final na yung binigay ni Joshua sa Kanaan na rest, no? Kung yun na yun talaga yung pinaka-final, God would not have spoken of another day later on. So then, ang ibig sabihin niya, kung yun na yung final, hindi na isasabihin ni Lord na may day pa na pas final pa doon, no? So kaya sinabi ni Paul, ng writer ng Hebrew, so then there remains a Sabbath rest for the people of God. Bakit? At sabi niya, let us therefore strive to enter into that rest. So ibig sabihin mga kapatid, yung Kanaan pala na para sa mga Israelites, yan na yung ultimate rest nila. Anino lang pala yun sa tunay na realidad. Ang realidad kasi sa tunay na kapahingahan, yung eternal rest doon sa langit. So gaya nila na sila ay nagkikip ng Sabat, habang nagta-travel sila, habang nag-a-anticipate sila sa final rest nila, so tayo din ngayon, may Sabat pa tayo na ikikip. Kasi hindi pa tayo dumating doon sa Kanaan natin or sa ating heavenly rest. I hope that makes sense, mga kapatid, no, sa text sa Bible. So, ang point dito, ang pagtalima ng mananampalataya sa Sabat ay nagpapahiwatig na ang kanyang pag-asa ay nasa ikalawang pagparito ni Kristo upang dalhin tayo sa walang hanggang kapahingahan. So, yan yung ibig sabihin kung bakit tayo nandirito, no? Pinapahiwatig natin na ang ating hope nandun sa eternal rest. We are resting now because we believe that we will rest thereafter. No? So, I hope that makes sense. Mayroon tayong walang hanggang kapahingahan. So, sabi nga ni Spurgeon, kung sa rest daw natin ngayon, dito sa church, hindi tayo delightful, hindi natin nilook forward ito, kailan kayang Sunday, gusto ko lang mag-church. So it's possible din na hindi ka din magiging delighted sa eternal Sabbath, no? Pero kung ang heart mo, kahit Lunes pa lang, oh Lord, I long to have that rest, that I have nothing to think about except you and your word. I want to rest in you. Kung meron tayong longing yan for the whole weekdays, no? That shows na ang ating hope talaga ay wala dito sa mundo, no? Ang hope natin ng Diyos. And it is an indicator na ang hope natin yung final rest. So ito yung patikim ng Panginoon, itong pagsamba natin dito. Patikim ito ng heavenly Sabbath or eternal rest. So sa bawat pagdalo natin sa araw ng Panginoon, ipinahahayag natin na ninanais natin ang walang hanggang kapahingahan sa hinaharap. And God promised that He will gives us rest. No? We already received that rest when we are in Christ, di ba? My burden is light, my yoke is not heavy. Come unto me, and I will give you rest. We experience that by faith, mga kapatid, no? Ng pagiging kaisa natin kay Kristo. And every Sabbath day, as we remember His death, burial, and resurrection, what He has done for us, mas lalo tayong binibigyan ng kapahingahan. So we need that rest, mga kapatid. So, nakita natin doon sa Promised Land, di ba? Malinaw. Now, doon sa Kanaan, papunta na sila sa Kanaan, di ba? Makikita natin na ang mga Israelita, they kept the Sabbath through the leadership of Joshua. Okay?
So, mahalaga na pinangunahan ni Joshua ang mga Israelita papasok sa lupang pangako sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng mga utos ng Panginoon. That's how Joshua led the Israelites to the promised land. No? Sinunod niya yung mga law at commandments ng Panginoon. Sa Joshua 1:6 verse 8, siya yung kahalili ni Moises eh. Siya yung successor ni Moises, no? So anong sabi dito ng Diyos sa kanya? For you shall cause these people to inherit the land. Dadalhin mo itong tao, mga taong ito, yung bayan na ito, para ma-inherit nila yung land that I swore to their fathers to give them. Pero nasabi niya, only be strong and be very courageous, being careful to do according to all the law that Moses, my servant, commanded you. So he has to keep all the law. Yun yung responsibility ni Joshua as the next Moses, mga kapatid. And by keeping the law, it implies that he is also keeping the Sabbath. And he let his people observe it. So kahit walang sinabi ang Joshua na, and on the seventh day, Joshua keep the Sabbath, implied na dito, no? At sinabi dito, this book of the law shall not depart from your mouth. You shall meditate on it day and night. So, alam niyo ba mga hari, mga kapatid, yung mga nasa kings, babasahin mo sa Deuteronomy, bibigyan sila ng kopya ng Diyos ng book of the law. At anong responsibility ng hari? He will read it and meditate on it day and night para mag-rule siya ng maayos sa kanyang bayan. Hindi siya pwedeng mag-rule ng wala ang salita ng Panginoon. So, ganun din si Joshua as a successor dito, mga kapatid, no? Kailangan niyang i-meditate day and night ang salita ng Panginoon at ganapin ang mga kautusan doon. Now, mga ilang chapters na lang mag-end na ang Joshua. Anong sabi dito? Dahil naging obedient si Joshua to keep the law of the Lord, nasunod niya talaga yung mga inutos ng Panginoon sa kanya dahil sa biyaya ng Diyos. Ano nangyari doon? And the Lord gave to Israel all the land that He swore to give their fathers, and they took possession of it and they settled there. So ang lahat talaga ng land na pinangako kay Abraham na makukuha talaga na ma-possess ng Israel, nangyari talaga yun, mga kapatid, no? And the Lord gave them rest on every side, just as He had sworn to their fathers, and not one of all their enemies had withstood them, for the Lord had given all their enemies into their hands. So naging success, no? Si Joshua, naging successful sila through the leadership of Joshua and by the grace of God, of course, no? Nadala niya doon sa land na ipinangako, nakapagpahinga ang mga Israelites. Ang 12 tribes, dito na sila nagkaroon ng iba't ibang bahagi ng land sa book of Joshua. Si Manasa, binibinigyan na sila si Dan, si Reuben, ang tribe nila, nagkaroon na sila ng mga lands dito sa book of Joshua. So, yan yung mga division of lands, mga kapatid, no? Sa mga tribes ni Israel, no? Nung na-conquer nila yung Kanaan. Okay? So, pero mga kapatid, ang pinapalibutan pa din yan ng mga kaaway nila, no? Yung mga Ammonites, no? Moabites, nandyan pa din sa kanilang, surrounded pa din sila ng mga masasamang, mga tao, no, nakakalaban sa Israel. Pero ganito nangyari, no? In Judges 2:7-10, namatay na si Joshua, mga kapatid, no? Pero may summary muna. Ang sabi dito, and the people served the Lord. So nag-serve talagang lahat ng tao. Naging prosperous talaga yung ni Joshua. They served the Lord all the days of Joshua.
And all the days of the elders who outlived Joshua, who had seen all the great work that the Lord had done for Israel. And Joshua the son of Nun, the servant of the Lord, namatay siya mga kapatid. Nung namatay na si Joshua at the age of 110 years. Alam mo ba anong sunod nito mga kapatid? Ito yung pinaka-chaotic na history sa buong kasaysayan ng Israel. No? And all that the generation also were gathered to their fathers. Ano nangyari? Nung namatay si Joshua, may bagong henerasyon. There arose another generation after them who did not know the Lord or the work that He had done for Israel. So itong bagong henerasyon, hindi nila ina-acknowledge yung ginawa ng Diyos, no? Or the work that He had done for Israel. So, take note ha, pinangunahan ni Joshua ang mga Israelita papasok sa lupang pangako sa pamamagitan ng pagsunod ng lahat ng mga utos ng Panginoon. Pero subalit nung namatay si Joshua, ang mga Israelita ay hindi kumikilala sa pagpangilin ng Sabat. Now ngayon, dahil hindi na nila ina-acknowledge ang law ng Panginoon ng mga araw na iyon, anong mangyayari sa Book of Judges? Ay walang hari sa Israel. Kaya mga judges lang, no? Ang mga nandoon mga kapatid. Ang judges naman, para yung silang mga superhero, no? Na sila yung magliligtas kung makasasakupin ng Israel. So may mga judges na darating para talunin sila si Gideon, Samson, di ba? Kilala natin yung mga judges yan mga kapatid. Pero hindi sila king na nagro-rule, na i-guide ang ang kanyang bayan para sa pagsunod sa law ng Panginoon. Pero alam mo ba nangyari doon? Ginawa ng lahat ng tao kung ano ang matuwid sa kanilang sariling paningin. They do everything what seems good in their own eyes, no? So yun yung this is the birth of what we call relativism, no? Ngayon, also yung what seems good, what is good for you, what is bad for you, not necessarily bad for me, what is good for me, not necessarily good for you. Kumbaga nakadepende yan sa tao, subjective, no? So ang mga tao dito sa time sa Judges, hindi na sinunod yung mga law ng Panginoon. So yung Sabbath breaking, dito yon sobrang nag-escalate talaga na ang naging kultura na tuloy ng Israel na hindi na sila magkikip ng Sabbath. Kasi yung mga taong to walang pakialam sa law ng Panginoon eh. What is good in their own eyes, yun yung ginagawa nila eh. Ngayon, as one generation, dahil may henerasyon na naglalapastangan sa Sabat, so the next generation follows suit. Sumunod yung next generation na dumating ang punto na lahat ng mga generation na nandun, parang hindi na sila nagbibigay ng high regard sa Sabbath keeping. Importante yun sa Israel pero nawala na yung relevance niya or kahalagahan niya para sa mga tao na sumunod. Now, titingnan natin, kaya dito lumabas itong mga prophet. Okay? Ang mga propeta sa Lumang Tipan, nagsasalita tungkol sa paglabag ng bayan ng Israel sa ika-4 na utos at nagbibigay sila ng babala sa hatol ng Diyos ukol dito. So, itong mga prophets, mga kapatid, mga propeta, sila si Amos, Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, mga prosecutor ito. Okay? Para silang legal prosecutors. Na, hey, hindi na kayo sumusunod sa law ng Panginoon. Ito yung utos ng Panginoon. Pansin nyo? Sila yung pinadala ng Diyos na parang prosecutor para ang bayan ng Israel ay makonvict sa kasalanan at babalik sila sa Diyos. Now, let's look at what Guy Prentice Waters says here. In many ways, the prophets are the public prosecutors of the Old Testament. Inappoint daw sila ng Panginoon to bring charges against Israel for their violation of God's covenant charter, the Mosaic Law. So may law na binigay ang Diyos sa kanila, kumbaga hindi siya parang land or community na walang code of law codes or ethics. Meron, binigay na sa
Mosaic Covenant. Pero hindi nila sinunod yon. Para lang gumawa tayo ng batas pero walang susunod. Ganun yung ginawa ng Israel. So, kaya may mga propeta. Kasi gusto naman ng Panginoon na ibalik sila sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Now, ito yung ang unang propeta na titingnan muna natin, si Jeremiah. So, pinadala siya as prosecutor, no? Anong utos ng Panginoon kay Jeremiah? Thus says the Lord to me, go and stand in the people's gate, by which the kings of Judah enter, by which they go out, and in all the gates of Jerusalem, and say. So pupunta daw itong si Jeremiah doon sa People's Gate. Yung People's Gate, mga kapatid, i-elaborate natin yan later. Diyan dumadaan yung mga hari, prinsipe, sa papunta sa templo. Okay? At anong sabi dito? Ito daw ang sasabihin ni Jeremiah. Hear the word of the Lord, you kings of Judah and all the inhabitants of Jerusalem who enter by these gates. Ano sabi niya dito? Do not carry a burden out of your houses on the Sabbath or do any work, but keep the Sabbath day holy as I commanded your fathers. So itong Sabbath day sa panahon nila, mga kapatid, they turned it into commerce. So dito na sila nagdinegosyo. Yung iba, pupunta doon sa templo na, hey, wala kang pang-sacrifice dyan? O ito, bibenta ko sa iyo itong kambing na to. Wala itong mancha, wala itong blemish, no? So, yun yung ginagawa nila. At nangyari pa yun sa time ni Jesus na nagbebenta doon sa temple, mga kapatid, no? So, business na nila, naging business center na tuloy yung Israel, no? Mayroon na silang daming commercial na ginagawa. Kaya ang ginawa ni Jeremiah, nilagay siya doon sa People's Gate talaga para i-warning niya even yung mga kings at mga prinsipe. Kayo ang leader ng Israel, kayo dapat nagpapatupad nito. Ganun yung point niya, na do not carry a burden out of your houses on the Sabbath or do any work, but keep the Sabbath day as holy. Meron ang sabi dito, despite na naglagay na ng legal prosecutor ang Diyos doon, no? Yet they did not listen or incline their ear, but stiffen their neck, that they might not hear and receive instruction. So habang nagpipreach doon si Jeremiah, dinidisregard nila, wala silang pakialam doon, no? But if you listen to me, sabi dito, declares the Lord, and bring in no burden by the gates of the city on the Sabbath day, but if you keep the Sabbath day holy and do no work on it, there shall enter by the gates of the city kings and princes who sit on the throne of David, riding in chariots on horses, and their officials and the men of Judah and the inhabitants of Jerusalem. So, ibig sabihin, magiging prosperous itong syudad ng Jerusalem if you keep the Sabbath. If you obey the Sabbath, ito yung mangyayari, ma-fulfill yung mga pangako dito sa Israel na ito'y lalago and the city will be inhabited forever. Walang tao, walang ibang nation na pwedeng sasakop sa Israel if you keep the Sabbath. Tingnan nyo, yung prosperity ng homeland ng Israel is suspended upon obedience to this fourth commandment. So, napakahalaga ng Sabbath sa time ng Israel, mga kapatid, no? And anong anong context dito? Sa time nila nito, mga kapatid, ang bayan ng Judah or the southern kingdom of Israel, meron silang pananagutan sa kanilang paglabag sa kautusan. Idolatry, pagsimba ng iba't ibang mga Diyos-Diyosan, inadapt nila, no? Sa Mesopotamia, Egypt, Assyria, kinopya nila yung kanilang mga gods. Kasi naniniwala sila, ang iba, na pag maraming gods, mas malakas sila. No? Yun yung paniniwala ng ibang mga nations. Kasama dito yung pag-break nila sa Sabbath. So nalalapit ng dumating, in this time, nung sinulat yung Jeremiah 17, malapit na, may impending judgment na, may paparating na paghukom ng Diyos. Darating na ang pananakop ng Babylonia at ang pagpapalaya sa kanila sa kanilang sariling lupain. So before dumating yung judgment ni Lord, nauna muna yung warning. Di ba?
Kagaya natin, di ba? Before darating yung judgment ni Lord, we are encouraged to preach the gospel to all the nations. Wawarningan natin everyone na mag-repent. Kasi may darating na paghukom ng Panginoon. So in the same way, ganun din yung nangyari. But their sin, largely, marami silang kasalanan, yung pag-break nila sa fourth commandment. Ano sabi ng isang scholar ni si Walter C. Kaiser? Yung gate doon, it refers to a gate in the temple used by the kings and the people in general. And he is there, si Jeremiah nilagay doon to proclaim the word of Yahweh. He is to give his message in an area where the traffic is heaviest, but also one that addresses the royal class. Di ba, mga prinsipe at hari ang kanyang kinakausap doon? Since the leaders were to be the exemplars of the rest of the people. Kasi nakikita na kung gagayahin, kung ikikip ng mga hari at mga prinsipe yung Sabbath, the rest of the people will just follow. But even the leaders did not follow, no? So note here na inutusan ng Diyos si Propeta Jeremiah na mangaral sa pampublikong lugar, magbigay ng babala sa mga hari, na huwag nilang tularan ang paglabag sa Sabat ng kanilang mga ninuno. So ang content ng Jeremiah 17, ito yung ginawa ng inyong mga ninuno sa wilderness. Ito yung Sabat breaking na kanilang ginawa. Huwag niyong gayahin yung pag-break ng Sabat na ginawa ng inyong mga ninuno. So, in Numbers 14:29, no? Kaya sila nakahandusay ang mga bangkay ng mga disobedient doon sa wilderness kasi hindi because of their unbelief. No? Hindi sila papasok sa lupaing ipinangako na pinapapatitirahan ko sa inyo. So, remember, ang Sabat itinakda siya. Pag-aralan natin to last time, itinakda ang Sabat upang magsilbing lingguhang reminder, paalala sa mga Israelita na sila ay bayan ng Diyos. Sa pag-attend nila sa Sabat, they were reminded that they are the people of Yahweh, no? At na sila ay pinabanal ni Jehovah. Ibig sabihin, sila ay sineset apart o tinatangi sila ng Diyos mula sa lahat ng mga bansa, na sila ay kanyang bayan of all other nations, no? So, punto dito, ang hayagang pagsuway nila sa Sabat, kasi flaunting na yung ginawa nila sa Sabat in the people's gate of the temple, nagninegosyo sila doon. Yung hayagang pagsuway nila sa Sabat, nagpapahiwatig na ang Sabat ay walang kahulugan sa mga Israelita. Ang kilos ng pagpapabaya sa Sabat ay pagpapakita ng kanilang pagpapabaya rin sa kanilang sariling Diyos. To abandon the Sabbath is to abandon their God itself, no? So ganun kahalaga yung Sabbath sa mga Israelites, no? Kaya ganito na lang tindi yung mga wording. So si Robert Paul Martin, beneficial ito, yung libro din niyang The Christian Sabbath, I would encourage to read, no? So sa Sabbath breaking reflected the defection of the people's heart from the Lord. It was as sufficient as an issue to draw a dividing line. Hindi ito casual matter, sabi ni Robert Paul Martin. It was not an area of lesser importance than the other commandments of the Lord. Pasok yan sa 10 Commandments. Kung mabigat yung thou shalt not murder, ganun din yung keep the Sabbath day. No? Hindi siya sasabihin natin na hindi mahalaga yung Sabbath. Sabi dito, in profaning the Sabbath, they showed that their hearts were not right before God. So, Sabbath breaking can be a manifestation of not being right with God. Yung damdamin natin. So, examine natin yung sarili natin, no? Na do we have that delight to come in the Sabbath, no? If wala ka ng delight, if Sabbath is a heavy day or burdensome day, there's something wrong sa ating damdamin, no? So, sabi dito ni Jeremiah, ngunit kung hindi kayo makikinig sa akin upang ipangilin ang araw ng Sabat at huwag magdala ng pasan at pumasok sa mga pintuan ng Jerusalem sa araw ng Sabat, kung magkagayoy,
Magpapaningas ako ng apoy sa mga pintuan nito at lalamunin nito ang mga palasyo ng Jerusalem at hindi mapapatay. Kanina nagbigay siya ng reward ng blessing. Ibibless ko yung inyong sariling bayan. Princess and king will flourish in your land. At dito kayo makikita nyo yung tunay na blessedness. Pero pag hindi nyo ipangilin itong Sabat, susunugin ko yung buong kingdom ng Israel. At alam niyo ba nung nangyari mga kapatid? Nahati sa dalawa ang Israel, north and south, no? Yung northern kingdom, which is Israel, the Ephraim, wala na sa mapa noong time na yun, mga kapatid. Inatake na ng whole Assyrian camp. At warning yun sa south, sa Judah, na kung anong nangyari sa kanila, sa kanilang idolatry na ginawa, pwede rin mangyari sa inyo. At here, mga kapatid, no, He's giving now the warning. Jeremiah gives the warning. At alam niyo ba nangyari? Yung warning niya na susunugin yung buong templo ninyo, buong bayan ninyo, nangyari yon sa kasaysayan. At dito yun nasulat sa 2 Kings 25:8-9. So, in the 5th month, kasi Sabbath breaker talagang Israel no? In the 5th month, on the 7th day of the month, that was the 19th year of King Nebuchadnezzar. Itong si King Nebuchadnezzar, ito yung hari ng Babylonia, no? Makikita natin yung buong detalye sa Book of Daniel, no? Pero sabi dito, Nebuzaradan, ito yung captain, pang warfare talaga itong si Nebuzaradan, no? A servant of the king of Babylon came to Jerusalem and he burned the house of the Lord. So yung temple doon, mga kapatid, no? And the king's house and all the houses of Jerusalem, every great house he burned down. Sunog lahat, mga kapatid. At ang mga tao doon sa time na yon, and all the army of the Chaldeans who were with the captain of the guard broke down the walls, yung mga wall ng Jerusalem na pang depensa nila, na may mga archers doon, no? Kung may kalaban na makaparating, they broke down yung walls ng Jerusalem. And the rest of the people who were left in the city and the deserters who were deserted to the king of Babylon, together with the rest of multitude, Nebuzaradan, the captain of the guard, carried into exile. Pinatapon sila, yung mga mamamayan doon, especially yung mga matalino at mga may profesyon, no? Dinala doon sa Babylonia. Ang iniwan nila sa verse 12 niyan, I think, mga pulubi, mga may sakit, no? Iniwan nila doon sa nandun sa Jerusalem. Because of Sabbath breaking, this happened to them. Pero this is the good things, no? 70 years sila doon sa Babylonia, mga kapatid, right? Pero itong sabi ng Panginoon, for thus says the Lord, Jeremiah pa din although mangyayari yun sa kanila sa Israel, pero itong sabi, but thus says the Lord, when the 70 years are completed, pag matapos na daw yung 70 years ng exile nila doon sa Babylonia, kumbaga 70 years of punishment yun, no? Or discipline, no? Na under discipline ang Israel. So, when 70 years are completed for Babylon, so meron tayong mga 6 months, no, na discipline si Lord, 70 years dito sa nation ng Israel, no? Sabi dito, I will visit you. Parang sabi niya, I will fulfill to you my promise and bring you back to your own place. So ito yung pangako ni Lord. Daya dumaan ka dyan sa matinding disiplina, naghihirap ka dyan, pero ibabalik kita sa kung saan ka nanggaling. Kaya yung Book of Nehemiah and Ezra, yan na yung pagbalik ng nation of Israel sa kanilang sariling land. Nangako si Lord talaga niyan na kanyang gagawin. Kasi bakit? Sabi niya, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope.
Ang daming gumagamit ng verse na yan na wala sa konteksto, no? Bibigyan ka ng helicopter ng Panginoon, no? Sino ba tayo dito naniniwala sa Panginoon? I know the plans I have for you. Meron ka bang kahirapan ngayon? Di ba? Ganon yung makikita natin sa mga churches. Pero wala silang kaalaman lamang konteksto nito, mga kapatid. Nasa Babylonia ang Israel. Ang pangako dito is i-restore sila, ibalik sila sa kanilang sariling land, no? Wala po yung relation sa mga mapapanalunan mo sa yayaman ka bigla, no? Hindi po 'yon, no? Kasi ang true prosperity ng Israel, maka-observe sila ng Sabbath. Babalik sila sa sarili nilang land. Kasi doon sa Babylon, although nagdala sila ng mga harps daw, sabi doon, nilalagay lang daw nila inahang lang nila sa tree. Kasi hindi sila makaawit, hindi sila makasamba sa Panginoon. So, pina-experience talaga sila ng Panginoon, how does it feel na walang kapahingahan, no? Doon and in Jeremiah 31:34, mga kapatid, imagine, kung ibabalik sila ni Lord sa sarili nilang land, sa tingin nyo gagawin ba nila ulit yung kasalanan nila? For sure, gagawin pa din nila, no? Kahit may 70 years, yung mga anak nila gagawin pa din yon, for sure, no? But here's the difference, no? Sabi dito, behold, the days are coming, declares the Lord, that I will make a new covenant. Anong ibig sabihin itong bagong tipan na ito? With the house of Israel, with the house of Judah, for this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. Iba nang gagawin niya. Di ba yung law, nasa tablet of stone? He gives the command, di ba? But He does not give the power to fulfill the command. Right? Yun yung old covenant eh. Pero sabi niya dito, I will put my law. Itong law na binrake ng Israel, ang gagawin daw niya sa bagong tipan, iba. Isusulat niya ito, babaguhin niya yung puso ng Israel, ng kanyang bayan, yung mga elect. Tapos dun niya isusulat yung kanyang mga kautosan, no? I will put my law within them, and I will write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. So, same sila nang na-observe ni Ezekiel, wala na tayong time, pero mamadaliin ko na lang, no? Pareho lang din sila ng panawagan ni Ezekiel. Si Ezekiel, mga kapatid, si Jeremiah, propeta siya before dinala sa Babylonia ang Israel. Pero itong si Ezekiel, nandun siya before sa pag-exile sa Israel doon sa Babylonia, at kasama din siya doon sa exile. Nandun din siya. Isa siya sa nadadala doon, nabihag doon sa Babylonia, itong si Ezekiel, no? Now ngayon, nung nandun na sila, nabihag na sila, dahil hindi din nag-keep sa Sabbath, hindi nila inobserve din yung Sabbath at saka ibang mga commandments ng Panginoon. Alam mo ba, nagbigay din ng hope si Ezekiel dito. I-forward na lang natin, mga kapatid, no? Okay, ito yung hope niya to end this, no? And I will take you from the nations and gather you from all the countries and bring you into your own land. Kasi itong mga Israelita, mga kapatid, hindi sila nilagay lang sa isang lugar lang sa Babylon. For example, Quezon, nandyan lahat ng bihag. Hindi ganon. Ang ginawa doon sa kanila, nilagay siya sa iba't ibang lugar doon sa Babylon. So, scattered abroad sila from different countries. Pero ito yung pangako ng Panginoon sa kanila. I will bring you into your own land. I will gather you from all the countries and bring you into your own land. And anong gagawin niya dito? Sa bagong tipan niya? I will sprinkle clean water upon you, and you shall be clean from all your uncleanness and from all your idols, no? I will cleanse you, and I will give you a new heart, new spirit I will put within you. I will remove. Pansin niyo, puro I. He's gonna do it. The Lord will do it. Monergism. Siya yung kikilos nito, no? I will remove the heart of stone from your flesh and give you a soft heart, a heart of flesh. At ano sabi niya? I will put my Holy Spirit within you so that to cause you to walk on my statutes
and be careful to obey my rules. Yan yung hope na binigay ng Ebanghelyo sa atin, mga kapatid. Dahil sa New Covenant, sa bagong tipan na itinatag ni Kristo, ang bayan ng Diyos, itong mananampalataya, nagkakaroon na sila ng panloob na kagalakan sa pagsunod ng batas ng Diyos dahil sa banal na Espiritu. Hindi na tayo katulad ng mga Israelites na matigas yung puso natin bent towards breaking the Sabbath. Sa atin, nandito na sa puso natin yung law ng Panginoon at gusto na natin gawin yung kanyang law, ang kanyang mga kautusan. So the gospel makes us Sabbath keepers. Yeah, the gospel makes us Sabbath lovers, mga kapatid. Yun yung beauty ng regeneration, no? Na binago yung puso natin, binorn again tayo para meron na tayong heart that delights His law. Kasi kung hindi niya gagawin yon, paulit-ulit lang yung gagawin ng Israel. Wala silang hope kung sa sarili lang nilang obedience sila mag-cling. Di ba? Nagets po natin? So yun yung kaibahan. So the old covenant only commands but does not supply the ability. Right? Binibigyan lang sila ng command ng old covenant. Depende sa iyo kung kaya mong i-obey o hindi. Hindi kaya kasi makasalanan nga no? Fallen in Adam ang tao, bagsak ang tao kay Adan, no? Pero the new covenant maintains the demands. Patuloy pa din yung Ten Commandments, no? Yet provides the power to obey. That's how beautiful. At ang Israelite, habang sila'y nakabasa siguro sila ng Jeremiah 31, Ezekiel 36, napaiyak sila, no? Sasabihin nila, ito yung kinakailangan natin na covenant. Ito yung tipan na kinakailangan natin na magsusupply sa atin ng ating kailangan para maging obedient. So, ito na yung last. Huwag nating ituring na maliit na kasalanan ang paglabag sa Sabat, sapagkat ito ay isa sa mga dahilan kung bakit pinadala ng Diyos ang Israel sa exile, pagkatapon doon sa Babylonia. Pasalamatan natin ng Diyos na dahil sa Ebanghelyo, tayo'y pinagkalooban ng bagong puso na may kagalakan sa pagtalima ng Sabat.